King like your book. Hindi kami titigil, hindi kami sa bawat sila kami patuloy na lalaban. Bring him home. Yes. All right. Ano tayo sa kanila ngayon? Yes, sir. Gonna join the parade now. There you go. Kay Troylen, nakikisali. Ating mga kababayan. Hello, Palangga. So, kumusta ang sitwasyon dyan sa lahat ng mga palanggang kapapasok lang? Oo, napakalamig. Pero mainit ang mga tao rito. Nag-aalab. Nag-aalab kahit malamig. Yes! Sa mga nagtatanong, nasa... Ito ating mga kasama. Ating mga organizer. Ayan, talagang yung malapit Sasalubungin natin sila rito, Palangga. Ano, Palangga? Ayan. Lumabas na kayo. Biglaan tong event na to. Biglaan lang to, ha. Kahapon lang to, pero napakaraming dumating. I know, bigla ang event lang. Maraming dumating, kahit... Bring him home. Ayan. Bring him home! Yan. Yeah. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Adictus. Nakakatuwa, no? Yan po, mga... Galing sa iba't ibang lugar po ito. Yeah. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Oh, yes, it's all out. The baby. Bring the grand lolo. Karoon na dyan. Mag-interview ka pag may pagkakataon. Yeah. Nakalive po kayo kay Maharlika. Okay. Nakalive kayo kay Maharlika. Okay po. Maharlika Channel. Forever. There you go. Yeah, the boys. There you go. Philippines, great again. Yeah. Marcos resign. Marcos resign. Marcos. Yeah. Yeah. Yeah, nakalive po kayo kay Maharlika Channel. Live po yun, live. Hello! Wala, nandun siya ngayon. Naka-vlog siya ngayon. Sa atin, naka-comment ko. Ayan.
Yan. Live with Maharlika Channel. Marcos resign! Bojack ka talaga. Nasa Bojack TV ka. Wojak TV. Ayun, may mga ano pa tayo doon, mga dumadaan, nakikibusina rin. There you go! Yeah! Masaya dito, masaya. Pakipigay tayo sa parade. Ito yung perspective dito pag nasa parade tayo. Ayan ha. So ito yung actual nating perspective pag nasa parade. Ayan. So, sa lahat ng nanonood, para kasama namin kayo dito sa aming parade. Okay? Ayan, no? Ayan po. Medyo mainit po ang ating mga kasama dito. Ayan, ha? Hindi, babalik kami dito sa Oval. Parang pinaka-stage namin. Ang tunay na Inuulit ko po, ito ay biglaang event. Kahapon lang ito na-decide. So, napakaraming dumating. Ayun, yung sa ating cameraman. Isa at nais na sila ang dadaan. Mag-interview ba ako dito? Yes, Palangga, go. Pag may pagkakataon, go. Ano tayo ng ano rito, Andales? Sa atin. Ang laban niya ay ang ating inang bayan, ang ating minamahal. Ay, minamahal. Lagi kang ipagdasa. Nabuti kang matita. Ang bayan panas na paan. Andrea, Maharlika Channel, say something. Sa kamagaling na presidente ating bayan. Passport! There is a driver's license. Nawala yung mga dirigista at nawala yung Okay. Naniniwala ba kayo na ang Pilipinas ay may pag-asa ba? Alright. Pero ngayon, ginagawa ng gobyerno, puro At ang next na magsasalita po, Kaya tawagin ko po si hindi ka mo Felsin Brennan. malaman namin punta. Palakpak naman dyan! Yeah, thank you, thank you. Alright. Bayong Ramon! Duterte! Nag-request ako na ako na magsalita kasi kung na ako. Hindi. Gusto ko lang natin ibabahagi ko lang sa inyong lahat kung ano ang nangyari at ano ang magandang nagawa ko sa aming bayan noong panahon ng Duterte. Kasi nakatira kami sa medyo bundok. So yung daanan namin, ilang presidente na ang dumaan. Yung daanan namin, maraming nadidisgrasya dahil sobrang maputik. Alam mo yung
ay, alam mo daan na yung parang clay, pag dinaanan nyo ng mga sasakyan, marami na didisgrasya. Marami na pero nung si Duterte na ang naging presidente, ang aming road is cemented. Nakalive ako ngayon kay Mahal. Thank you sa Yan kami. ang nagawa niya sa aming bayan. Hindi alam ng nanay ko lahat ng mga kaibigan niya ay puro mga adik pa lang. Ang aming bayan, May mga libro pa ako doon. sa munisipyo. Tinatanong ko siya, ma, ba't nandiyan ka? Sabi niya, inaabangan ko yung mga kaibigan ko. Tinatanong ko sila paglabas, adik ka pala. Isipin mo yun. Sabi ng mama ko, aso na lang pala ang hindi nagkakita. Kaya, sasabihin ko sa inyo, ang magandang nagawa, uuwi ako sa Pilipinas, sabi nila, balutin mo yung bag mo ng silupin. Kasi, baka lalagyan nila ng bala. Sabi ko, hindi ko babalutin. Kasi dumaan nga ako sa US, napakahigpit doon. Pero hindi ako na, nasita dahil wala nga. Dahil pagdating sa Pilipinas, bigla na lang may bala. Ano yun? Kasi namera. Ngayon, bumalik na naman sila. Kaya kailangan natin magdasal na sana bumalik na si Duterte sa Pilipinas. At yun lang po. Salamat po. Mabuhay po ang Pilipino! Live ka, live. Okay, maraming salamat po. Tama po yun. Na halos, sabi niya kanina, parang aso na lang ang hindi adik. Ang 20 bigas, ano yun, nakikita ko. 20? So I'm taking you guys in the middle of our event. Langin natin na babalik talaga si Tatay Digong. At medyo parang magdilim na po. Pakiready na po ng inyong mga candles. Mamaya para sa ating candle lighting. No? May dala po tayong candles, no? Kung meron din po kaming extra dito, kung walang candles, kuha lang po kayo dito. Okay? So, ang next po na magsasalita, the reason behind this prayer rally made possible, inarap talaga niya ang mga kahapon, no? Obstacles and nagpapakapal talaga kami ng mukha doon sa city or sa office. Tawagin ko po si Kuya June Punsalan, ang DPS leader natin dito sa Carson. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sino ba taga-Carson dito? Pataas kamay. Oh, good. Ako, taga-Carson ko. Pasalamat ako na karoon tayo ng pinsya rito at karoon tayo ng mayroon rito dahil dahil sa atin. Ngayon, itong programa na ito, we just make this plan just out for 2 days. Si June, pagyang na umalis na, the head of the group, right? On America, meron silang Palmville, meron silang New York, meron silang New Jersey, all over, meron silang England, meron silang all over the world, na 10 million ang follower niya. Kinuha ko ni John sa bahay nung linggo, tapos sabi ko, John, puntahan natin yung Vigilance Park. Nung ginawa na lahat ng flyer, Martes ngayon, nakalakay doon Vigilance Park. Pero katotohanan, wala pa kami permit, kahapon pang permit, sinamahan ko si Junar dahil si June is paalis na papuntang England dahil he got to take all the EOJC from Hawaii, New Jersey, New York, and Europe and England. Kaabit lang niya kanginang umaga. Akala ko hindi na namin ito magawa. Pumunta kami ng Vigilance Park.
umabot pa ka, alas 9 pa kami na doon, unabot na kami ng alas 2 doon sa Park and Recreation Main Office. Salamat sa Diyos ay binigay ito. Salamat ako. I'm just helping. Alam na niyo lahat na nangyayari. Hindi ko na uulitin dahil kakaunti na oras natin. Thank you for coming. Ngayong March 30, pero malaking pre-rally sa San Marino, sa Huntington High School ata, kung gusto niyo mag-inquire, from 2 to 6 o'clock sa San Marino, banda doon. Kung gusto niyo mag-inquire, sa Huntington High School ata, primary, naka-program na yan. Punta kayo sa China para kung gusto niyo pupunta na sa Marino. Ngayong September 28, kung ano man ang balak nila na gagawa na mas malaki pa rito, sila ang mag-decide kung matutuloy ba ang March unit, which is the birthday of Tatay Digong. Kausapin ko itong grupo nito dahil yung head nila pumunta na lang ang England kanina umaga, iyon. Ayan, so mga palangga, habang nagtitipon pa rin ang ating mga palangga dyan sa Carson, California, ito ay talagang 2 days lang talagang pinlano, kaya nga wala ako dyan dahil nasa ibang planeta ako. Meron tayong ngayon, meron tayong ibang mas mahalaga, parehong mahalagang mga inaasikaso na pagsuporta pa rin ay kay Pangulong Duterte. So, hindi lang natin ma-disclose so far, pero ayun na nga, nakikita nyo naman kung gaano ka init ang taong bayan. Yan, tignan natin to. So, yung mamaya magkandulay tayo, pag wala kayong candle, Ayan. So, magka-candle lighting sila mamaya. So nakita nyo, 2 days lang po yan. Actually, meron pa kaming event sa March 30. Kasi alam mo naman, yung venue kasi dito mahirap din. Hindi ganon-ganon. Dahil magpapaalam ka, hingi ka ng permit. So kaya sunod-sunod dito, nabanggit ni brother, ni Mang June, na nagsasalta ngayon, kanina, na mayroon din sa Huntington Beach, ay sa Huntington area. So tuloy-tuloy yung init ng pagsuporta na pinapakita namin dito sa Amerika, sa New York. Nakita nyo, malaki din sila doon. All over the world, Norway, Japan, all over, malas natin na talagang mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Tignan muna natin kung meron mga iba pang mensahe. Na nag-organize nito. So yeah, it's about the organization. Yan, anaantay natin yung candlelight. So ngayon mga kababayan, kanina nag-post tayo sa ating Facebook na kung saan talagang yung mga nakaka-follow kasi sa akin, alam nyo na lahat yung mga in-expose ko dito sa aking page. So nagta-trending na siya ngayon. Trending ba tawag doon o nagba-viral? Well, it's not a video, no? Hindi naman siya video. Na sinasabi ko nga dito sa post ko na matagal ko ng the last but not the least na magsasalita sa ating harapan, tawagin po natin former Mutya ng Davao. Tawagin ko po Franklin Dacuno. Tingnan muna natin. Asan po si Sub-Saharan Mutya. Wala bang palakpak dyan? Ito yung mutya. Hello everyone, mayong hapon, gabi sa inyong tanan, mga Sub-Saharan! Hello!
Wakanda forever! Right? Dili yun nato maila. Can I be in Bisaya? Tagalog. Hindi po natin may pagkakaila na magaganda at gwapo ang mga taga Mindanao. Ang mga taga Pilipinas! Right? Lahat. Pilipinas, buong Pilipinas. Yes, that's right. Ibang Again, my name is Franilyn Sandiong Dacono. I am born and raised in Davao City. I am proud to say that, I'm proud to say that I was part of the Roddy Project leadership training when I was in college. Yung Roddy Project po ay recognizing outstanding Davao youth. And I'm also blessed and grateful to be part of Mutya ng Davao 2009. So wag niyo na po i-do yung math, matanda na po. But it's not just an ordinary beauty pageant, but it has been a platform of voice, like of our plans and programs as young individuals in Davao City. So currently, I live in the valley. I want to recognize my friends over there, Ate Jenny, Ray, Kuya Sam, and Ate Jen. I am currently a teacher at LUSD. So mabuhay ang lahat ng mga guro, lahat ng mga Pilipino. Yes. Growing up in Davao City was never easy. I still remember when I was 7 years old. So first I was waiting for my sundo. Then someone grabbed or snatched the bag of one lady. I was just waiting there. May babae din naghihintay ng jeep or taxi. Hinablot mo yung bag niya at yung earrings niya. Dugo-dugo. May baril yung lalaki. I live in Buhangin area. That's the northern part of not of Mindanao, but Silingan. Silingan, Mandog. Mga taga-Mandog. I'm from Mamay Buhangin. Woo! Mabuhay mga taga-north ng Davao, right? And everyone. But my grandparents lived to SIR Matina. It's a place where ang daming adik. Halos kada araw, nung mga panahon ngayon, ang balita ay nare-rape not only young women but also children, lola, nare-rape kahit buntis. But it changed, everything changed when Mayor Duterte, I am fond and I know Duterte as a mayor because I have seen his leadership as a mayor. And growing up in his leadership, he changed everything. If you don't know, Davao City it's the only place outside of US that has 911. Central 911. Yes. And if you compare it here, ang aming 911 sa Davao City, it's all free. Here, if you've experienced 911, kahit ipakuha niyo yung pusa from the tree, you have to pay a minimum of $100. But in Davao City, it was free. And in Davao City, Mayor Duterte prioritizes women and children. If you don't know, we were the first. Davao City was the first and the prime mover of anti-VAUC. If you don't know VAUC, it's an anti-violence against women and children. Being said that, as part of Mutya ng Davao, it is our duty to protect women and children. Even during our beauty pageant, it's not just about swimsuit or looking pretty and beautiful, but it is about speaking and sharing your programs and platform for the Philippines, not just for Davao City. If you look at our history and our trail, nauna po yung Davao City bago nagkaroon ng project presentation yung Binibining Pilipinas. It is because Mayor Duterte wants us, or former President Rodrigo Roa Duterte wants women, young women and children to really just, not just show breaks, but your skills, your talents, your beauty, and everything. Sobrang ganda po ng Pilipinas.
sa Davao City, hindi lang pinapahalagahan yung minority. If you come to Davao City, we are a melting pot of culture of different indigenous cultures. That is one thing that we are proud in Davao City. At isa pa po dyan, we can say that Davao City is a strict city. It's mainly because it's very important that may peace and order sa Davao. We have a very strict rule on anti-smoking ordinance. Pasensya po sa nagsisigarilyo, you have your spot. But in Davao City, there are so many laws and ordinances that's meant to protect and that's meant to preserve the peace and order in Davao City. Kaya nakakalungkot po when the news broke out. Jack Channel. It was heartbreaking to see a Filipino surrender a kapwa Filipino in a foreign entity. You know, we have our own justice system, and we see the desperation, manipulation, and everything against former President Rodrigo Duterte. Matanda na po siya. He needs to be back home. We are screaming, we are praying here in solidarity because we want him to bring home former President Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Mayor, mabuhay po si former President Rodrigo Duterte. We are nothing but a Filipino, and we stand for our rights. And we pray, we continue to pray, and we continue to fight what is right, and that is to scream with all our hearts to bring home Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po si Mayor Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Tatay Digong. Mabuhay po ang mga Pilipino. Bring him home! 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 Maraming salamat po at sa pagsariwa po natin sa ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin ang AVP presentation. Yan. So, hello mga palangga. Ayan, tuloy-tuloy ang presentation. Abangan natin ang kanilang candlelight or yung mga iPhone light nila later. Pero habang nagpapakita ng presentation sila ngayon dyan sa Carson, actually, biglaan lang po talaga yan, yung plano na yan. So, 2 days lang yan pinlano, and I'm thankful ako dahil ang mga palangga natin nandiyan dyan. Pero habang sila nagpapakita ng presentation, talagang nakikita natin kung gaano ka walang hiya itong gobyerno ni Bangag at ang pakikipagsabuatan ng mainstream media dahil yung mga pinapunta nila nga doon sa ICC na mga rallyista, nagbitbit ng mga pictures ng mga Palangga. Yes, Palangga, I'm here. Gusto mo ba pwede ka daw magsalita? Yes, go ahead. Okay. Kaya ano ka na? Kanila. After nito siguro daw. Sige. Okay. So habang sila ay magsasalita ako. So gusto ko lang ipakita ito sa inyo mga kababayan. Yung pinost natin, ayan. Kaya, sa tagal ko na sa inyo nagsasabi ng mga isyong ito, ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita natin? Yung issue na ginagawa ng mga Bangag na kung saan talagang pinagkaisahan nila ang Pilipino at ang Pangulong Duterte. Kung nakikita nyo yung date na yan. Ulit muna natin sila. So, January 5, 2024, actually, November of
November 18 of 2023, sinabi ko na sa inyo yung plano nilang i-eliminate nila lahat ng mga kritiko. Andun kasama ko, vloggers, SMNI, si Pastor Kibuloy, si Pangulo Duterte, si Inday Sara, lahat yun nagkatotoo. So ayun yung mga mensahe sa atin na mga random na ating mga informant, na mga puting ahas na hindi ko alam ang kanilang pagkakilanlan, kung sino talaga sila dahil hindi nga nagpapakilala yung mga puting ahas natin. Pero napaka-accurate at saka ito ay legit yung kanilang mga information. Kung makikita ninyo, yan ang message sa akin. Ito ang isa sa mga representante ng ICC na pumunta sa Pilipinas nung 2023 pa. Kung mapapansin po ninyo yung mensahe dyan, ayan ang pangalan, minessage si Puting Ahas. Pwede po hamunin si Boying, Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na may gagalaw sa kampo. Yan yung mga information. Okay? Ayan, Clavano is lying through his teeth. Nakikipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Pronk Jordan kay Congressman Benny Abante at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Ayan, so yan yung mga yan ang kanilang mga business cards. Ayan, si Clavano, epal na nga, sinungaling pa. Paano magsisinungaling yung mga information na yan, mga kababayan? Tignan natin kung, teka. Nagkakantahan pa rin sila. Ito ang problema. Make you happy. But ito ang guarantee ko. Remember, I can make your lives comfortable habang hindi kayo. Thank you. Palanggan, ready? Gonna hear from you. Okay na. Give mo After warning. this video. Proceedings. I say to you, I will continue to serve my country. So be it. Oh, Yamaha. Desperation. Islam. Pangulong Duterte. Yun po ang sinapit ng ating Tatay Digong at kaya nandito po tayo sa gabing ito para sa ating mga pananalangin. Bago po niyan sa ating panalangin, meron pong makikipag-usap po sa atin live po from Boljak TV. Boljak TV. All right. So, hello, magandang gabi na dito sa atin sa Amerika. Yes, salamat po sa kay Brother June, sa lahat ng mga nag-organize nito, si Sister Desiree, Don Rolando, Noelia, dyan kayo lahat. Nakikita ko rin si Angie, tsaka si Madam Mirna. Thank you so much. Yan ang aking mga solid talagang PRRD since 2016. Nung nangampanya kami dito sa Amerika, particularly sa California, ay kasama na sila na nakikipaglaban at nanindigan para not only kay Pangulong Duterte, kundi para sa taong bayan. So, alam ko napaka-busy at napakahalaga, napakamahal ng per ora ng ating mga palangga ngayon na nandyan. Pero may nabuti ninyong nag-absent sa inyong mga trabaho at kahit nga malamig, nandyan kayong lahat. So talagang ramdam ng buong mundo na nanonood sa atin. All over the world nanonood yung inyong pagmamahal sa ating bayan. Even si Heidi yung iyong anak na kasama, you know, yung friend kong yan, maraming pinagdaanan, pagdigipit ng mga walang hiya. But anyway, hindi naman siya talaga politika. Pero sabi niya sa akin, Miss Maharlika, kahit malayo ako, pupunta ako to support Pangulong Duterte kasi naiiyak siya sa ginagawa ng Pangulong Duterte. Kaya thank you sa lahat kayo dyan. Pare-pareho tayong nararamdaman. Wag natin bitawan ng Pangulong Duterte. Kung nakakanood kayo sa akin, talagang inaraw-araw ko ang gobyerno ni Bangag na sinasabi ko, isa-isahin tayo at ang Pangulong Duterte. At ito na nga po ang ginagawa sa atin, pinadukot, kinidnap, in-extract. Diyan magaling si Liza Tanas, si Marcos Jr. mag-extract o mag-kidnap ng mga tao, 'di ba? Alam niyo naman 'yan na may 2 batang kinidnap yan sila diyan sa Turkey. But anyway,
Gusto ko kayo lahat pasalamatan, mga brothers and sisters. Wag tayong bibitaw. Nandito na tayo, kumbaga, konting singhot na lang ni bangag. Konting singhot na lang. Wawagi ang taong bayan. Kaya thank you very much. At kailangan natin tumapos talaga dahil pinapakita ng gobyerno ni Marcos Jr. ang paglabag sa batas, ang pagkanulo sa Pangulong Duterte na nagbigay sa atin ng kaluwanan. Magsimula sa airport, kanina mga speaker from Mutian ng Davao, na talagang yung implementation ng ordinansa at mga batas ng Davao ay, well, I've been to Davao, so alam ko yan, mga bawal magtapon ng puso ng sigarilyo or kung ano pa pagbababoy sa isang syudad. At yung sa 911 na binanggit mo, tama naman yan, I can attest to that. So, the reason why nagsusupport tayo kay Pangulong Duterte, do you think kung totoo yung pinalaganap nilang kasinungalingan, which is napatunayan natin, nagsisinungaling talaga ang Dilawan, ang Pulawan, yung Bangagan, yung mga NPA, na 30,000 katao ang pinanggugol ng Pangulong Duterte. Narinig ninyo doon sa initial hearing nila. Di ba? Wala pang 50. But anyway, hindi napatunayan ni si Pangulong Duterte. Doon pa lang na-validate na natin, na-confirm na natin na talagang sinisira ang isang Pangulo na nagmamahal hindi lang sa mga sundalo, sa mga pulisan, hanggang ngayon, support pa rin yung iba sa kanila, kundi sa kalahatang Pilipino. Pasensya na kayo sa nakakilala sa akin. I'm very emotional every day. Kasi kahit na nasa Amerika tayo, ayaw natin makikita yung mga kababayan na pinahirapan. Imagine mo, former president na kinidnap ng bangag ng Marcos administration. How much more kayo, mga palangga, yung mga anak nyo, pamilya nyo, kaya ni Lisa Tanas, Marcos Jr. at mga kaibigan sa gobyerno, mga kasabot na ipagdukot ang isa o sa lahat ng pamilya niya anytime na gusto nila. So this is high time for us na manindigan, ipakita sa buong mundo ang ating mga boses, ipaglaban natin ang Pangulong Duterte na binigyan tayo ng peace na kalsada, peace na espinita, peace na syudad, peaceful na syudad nung siya ay namumuno. Marami pa ako pwedeng sabihin, but alam ko, ready na kayo for your candle lighting. Thank you so much. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga matapang. Thank you. Thank you so much. Ayan, mga palangga. So, tuloy-tuloy lang natin, abangan natin. Mabuhay po, Madam Maharlika. Palakpakan po natin. Okay, handa po ating candle. Huwag po muna nating sindihan. Baka maubos po yan na hindi pa tayo natapos. Okay. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo, mga kababayan ko. Magbibigay din po ako ng mensahe para po sa ating prayer rally sa gabi ito. Ako po pala si Jonard, ngayon pa nakapakilala. Kanina pa ako nagsasalita dito. Ako po si Jonard. Bali, muli, humihingi ko ako ng pasensya sa inyo na madalian po yung notice natin dahil hindi na po tayo makapagpigil na hindi makapag-gather to support. Okay, nawala yung kanilang ayan. Okay, so ayan, nagsisimula na silang mag-candlelight. So kanina naputol tayo, mga kababayan. Yung ipinakita ko nga sa inyo, ayan, last year, 2023 ko pa, sinasabi sa inyo na talagang traidor ang gobyerno ni Bangag. Patunay yan na talagang, okay. Mga kababayan, tignan lang natin to. Ayan. No. So, nakikita niyo yung pattern na never nagsinungaling, never nagmintis ang ating mga informante. So, kanina nagtingin-tingin tayo ng mga mga dokumento, mga information na ibinigay sa atin. Although lahat ng mga pinopost ko actually na ibahagi ko na yan sa inyo through my Boljak. Ayan. To my Boljak channel and Maharlika before, marami tayong channel. Ipinakita ko na sa inyo. Kaya nga nasa inyo mga kamay na lang po yan na
kung maninindigan ba kayo. Recently, yung police, I forgot nang yung name ni Palangga, yung police na voice out, yun ang na sinasabi niya na hindi siya susunod sa isang pangulo like katulad ni Bangag kung uutusan siya uutusan siya ng mali. Tama naman yun, at least may manindigan. Anong ginawa nila? Kung hindi ako nagkakamali, sinususog nila at doon sa latest report na kesyo patitignan daw nila sa neurologist, psychologist, kung may diferensya yung police na yon. Nakita mo mga buwaka ng ina, gagawin ka pang siraulo nila ngayon. Sila yung mga siraulo. Nakita niyo yon. Gagawin pa nila yung mga kasinungaling dahil nag-voice out yung isang police, nanindigan siya na hindi siya susunod sa presidente, kahit presidente pa si Bangag, kapag mali ang kanyang inutos, dahil sabi ng polis, susunod lamang siya sa tama at ito ay patungkol sa mga Pilipino. Ngayon, gagawan nila ng kwento. Ipapasite nila. Tapos sasabihin, buwang or ganyan-ganyan. Napakahayo po ng gobyernong ito. Kaya nga natutuwa naman ako dahil marami talagang naninindigan. Okay? Hindi lang ngayon sa Los Angeles. I hope ma-unmute ni Palangga, ano? Don Rolando, sana ma-unmute mo at marinig natin yan. But anyway, okay lang, nasasalta pa ng... So yes, sabi ni D.W. Lingayen, they are silencing all voices of opposition. Ang tagal, ako po ang una nila talagang pinatapahimik. Ulitin ko, katulad ni Inday Sara, katulad ni Pangulong Duterte, katulad ng mga vloggers ko, mga palangga ko, yung mga noisy, kami nila SAS, kami nila, lahat ng mga, nila Cathy, MJ, lahat yan, lahat kami na naninindigan na anti-bangag na vloggers ay kakasuhan o kinasuhan nila. Ako 4 cases, ulit-ulitin ko yan. 1 case dismissed, and 3, I'm still fighting against the bangags. Kasi yun ang gusto nila, matakot tayo. Yan ang intention nila sa akin noon. May tatagilid o may matutubad daw vlogger. Hindi ako nagpatinag. Katulad ninyo, hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko yung mga hinayupak na ito. Hanggang sa ito na nga, ang Pangulong Duterte, Inday Sara, same pattern. Ang ginagawa nila kasi gusto nila tayong patahimikin. Mga tao ay talagang naninindigan, si Bangag ay binabayaran yung mga kawawa nating mga kababayan dyan. I think sa Mindanao, I'm not sure kung saang part, yung sinare nating video, na yung isang nag-post, I think 1 million mahigit na yan, o million-million na yung mga viewers niyan, na nasa isang event sila ni Marcos Jr., ni Bangag Jr., so umaga pa lang, 11 pa lang ng umaga, nandoon na yung mga hinakot nila, pinangakuan ng AX, yung mga mga ayu-ayuda. So syempre, ako hindi ko yan tinutuligsa. Yung mga kababayan nating mga nagugutom, walang pagkain, 'di ba? Kasama yung mga anak. Hindi ko yan tinutuligsa kasi kapit sa patalim yan eh. Maintindihan mo, kumakalam yung sikmura. Anong ginawa ng Jutang Genimes na Bangag? So pinag-antay mula umaga, 4:30 na, wala sila binigay na pagkain, ni walang tubig, according to dun sa video na napanood natin, nagkaladugo-dugo na yung mga tiil nila, mga paa nila, ayaw silang palabasin doon sa compound na yun, o sa quadrangle, o kung saan man yun, kinandaduhan nila. Nilagyan nila, nilak nila, even yung mga pulis, mga buwaka ng ina ninyong nakipagsabuatan, kinulong nila yung mga tao doon, ayaw nilang palabasin kasi hindi pa raw dumarating si Bangag. Kaya nga sabi ni Baste, Mr. Marcos, you will never be loved by the Filipino people. Kasi talagang kailangan pa nilang kulungin yung tao para may masabing maraming tao. But look at us now. Yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte all over the world. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao, nakita niyo yung mga pagtitipon. Kusa yan. Kasi nararamdaman mo yan eh. Katulad ni Heidi na hindi naman political, Miss Marlica, pupunta ako kasi nalulungkot siya, naiyak siya sa ginagawa kay Pangulong Duterte. Yun yung kusang loob. Eh itong, sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng tuligsain yung ating mga kababayan dahil ginagamit sila ng mga hinayupak na mga politikong ito. Imagine mo may mga bata, nakakalungkot yun mga kababayan, at walang hiya ang gobyernong ito na harap-harapan yung kababuyan nila sa inyo.
'Di ba? Yung iba doon pumupunta, o mahal nila si Duterte pero kapit sa patalim kasi baka kabigyan man lang silang 1,000, 2,000, 3,000 o 500 pabili ng bigas. So kaya kayo pa ulit-ulit na ginagamit. Hindi naman kayo ginagawa ni Pangulong Duterte nung siya ay pangulo, 'di ba? Nung si Pangulong Duterte nasa administrasyon. Imagine yung pandemic pa 'yon. Pero na-survive natin. 'Di ba na-survive niya si Bangag? Wala namang pandemic pero ang pera, talaga ang ginagawa niya, ninanakaw nila at binibigyan ng crumbs o mga tira-tira yung mga inire-recruit nila dyan para magsigaw-sigaw sa kanya. Kahit na nagsisigaw na Marcos, kasi sinisigaw ng mga tao, Duterte. Kaya never ever mamahalin ng Pilipino ang isang adik, ang isang bangag na katulad ni Marcos Jr. So yan natin makikita mga kababayan, talagang ang mga tao, ang mga kaibigan ko pupunta dito from LA, from kung saan lugar dito sa Amerika, Japan, kung saan man, lilipad sila ng the Netherlands. Imagine mo, tayo, di ba? Willing tayong gumastos. Willing kayong gumastos, willing kayong tumulong, di ba? Para suportahan ang Netherlands, suportahan ng iba't ibang grupo sa atin. So I'm grateful sa inyo. Maraming salamat sa inyo dahil talagang patuloy kayong hindi sumusuko, hindi niyo sinusukuan yung Pilipinas. Huwag niyo sukuan. 'Di ba kasi nagpahayag na nga si Pangulong Duterte, ang mensahe niya kay Inday the other day, na umuwi ka na Inday. Sabi niya kasi kailangan ka dun sa Pilipinas, 'di ba? 'Yun ang sinabi ni Inday Sara. Pero after a day, 'di ba? Syempre si Inday kailangan niyang alagaan yung kanyang ama, 'di ba? Kailangan niya ang galagaan, and recently nagsalita nga yung kanyang kahapon, nagsalita yung kanyang abogado, yung Israeli-British lawyer na si Nicholas Kaufman, na may possibility or may hopeful siya na maibabalik ang Pangulo sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi illegal yung pag-extract sa kanya. Kinidnap siya. At nakita niyo, 'di ba? Etong si pangalan nito si Solicitor General Minardo Guevara, 'di ba? Nag-recuse siya na dito sa petisyon ng habeas corpus para kay Pangulong Duterte. Kasi alam niya, 'di ba? Siguro naiipit siya o baka mag-resign siya o baka tanggalin siya. Alam nila na nilabag nila yung batas. 'Di ba? Ang statement nila pabago-bago, kahit si Bangag nagsasabi, ang DOJ nagsasabi na hindi nila hayaan ang ICC na manghimasok sa Pilipinas, hindi nila hayaan na may papasok lang tingnan natin. Okay? So, hindi daw nila hayaan na magkaroon ng ng pangingialam yung ICC sa atin dahil meron tayong soberanya. Nasaan ang sovereignty? Nasaan ang soberanya na sinasabi ng mga hinayupak na sinungaling in the past? At may letter pa si Bangag mismo kay Inday Sara na hindi niya hayaang manghimasok yung ICC. Ano nangyari? Tas kayo mga sundalo, mga polis, kayo mga Pilipino, naniniwala pa kayo sa presidente ninyo. You are there to support, to protect the people at yung sinasabi niyong sovereignty or soberanya. Ginago kayo paulit-ulit. Anong gagawin nyo? Pinamumunuan kayo ng gobyernong mafia ng Bangag na katulad ni Lisa Tanas, okay, na hindi nga nila mapag-usapan yung namatay nilang kasama o staff pa nga yan, dahil yung namatay na yan kasama ni Dina Tantoco na katulong o assistant o staff ni Lisa Tanas. Namatay yung kanilang yung kanilang staff dito sa Amerika. Anong ginawa? Wala bang expression or message for sympathy? Ayan mga kababayan, sa Carson yan nakikita ninyo yung ating mga kababayan ngayon. Wala man lang mensahe para o simpatya. O di ba naiulat natin yan na yung sa ating puting ahas ay siya ay na hold or na question regarding doon sa pagkamatay. Anong araw na ngayon? March 8 pa nangyari yon. Ipagpalagay na natin March 8. Okay? Hindi pagpalagay, March 8 talaga. So may mga palabas sila na umuwi na daw si Lisa Tanas nung March 8.
Tapos nakita ko, March 8 ng gabi, hindi ko pa lang pala na-share sa inyo, may dyan sa YouTube, nagpa-party pa si Lisa Tanas, nagsayaw-sayaw pa ang bigaon niya. My point, ikaw mga kababayan, namatay yung staff mo the same day. Nagparty ka pa, nagbiga-biga ka pang ganyan. Anong klaseng tao ka? I don't know yung staff, yung yung namatay, kasi hindi naman siya nakikita as political figure, 'di ba? Pero alam ko, dahil yung dinatanto ko na yan, ay inappoint ni Bangag nandyan, tagahawi or tagahimod pala ng kipay ni Lisa Tanas. Ayan na tayo, sige. Pakita lang muna natin. Ay, sorry. Alright. So mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, nagdadasal yata. At palangga, paki-unmute nyo nga, hindi ko kayo naririnig. Okay, hindi ko naririnig. So, kasalukuyan nasa Carson, California po ang ating mga kababayan dyan sa Los Angeles na kung saan nagpapakita ng support kay Pangulong Duterte. Very short notice mo yan, kaya wala ako dyan. I have things to attend. So, but makikita niyo ako sa mga malalaking pagtitipon. So, marami kami mga pagtitipon, marami pang susunod. So, makikita niyo po ako dyan. So, yan lang dahil 2 days nilang pinlano yan. So, kaya hindi ako nakarating dyan. But syempre, nagbigay pa rin ako ng time para ipakita natin ang ating mga kababayan, ayan, sa Los Angeles. Iba-iba man po ang ating pananampalataya, pero alam po natin, may iisa tayong Diyos. May isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba-iba man po ang ating pamamaraan sa ating mga dalangin, pero alam po ng Diyos ang ating dinadalangin sa Kanya. Kaya habang mapapakinggan po natin ang awit na ito, mga kababayan, mga kapatid, italangin po natin sa ating dakilang Ama sa gabing ito, ang ating mahal na Pangulong Presidente Tatay Digong. Ay iba-iba man ang ating litwahe, gawin natin ito para po sa ating mahal na Tatay Digong. I will hear from heaven and hear Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you today for gathering us. We thank you for this opportunity to lift our voices in prayer for our beloved country, the Philippines. We are grateful for the unity we have experienced, setting aside differences as we stand together as Filipinos who love our nation. We know that in unity there is strength, and we pray that this strength will prevail against injustice and corruption. Amen. Open the eyes and hearts of all Filipinos to the realities we face in this country today. Empower us to defend its sovereignty with courage and integrity in these challenging times. May your love strengthen our faith and hope, sustaining us through uncertainty and leading us towards a brighter future for the Philippines. Amen. Father Almighty, kami po ay tumutulog sa inyo harapan sa gabi ito. Kasama po ng inyong mga anak. Lahat po kami na nagmamahal sa aming inang bayan. Nandito po kami sa gabing ito, Ama. May iisang tibok ng aming mga puso. At ito po ay walang iba, kundi para po sa aming pinakamamahal na presidente. Alam po namin, Ama, na siya po o Diyos
ay tumatayo lamang para sa kapakanan ng aming bayan. Siya po lamang, Ama, ay naninindigan para sa seguridad ng aming inang bayan, ng aming mga kabataan, ng aming mga mamamayan. Ngunit ngayon po, Ama, siya po, Ama, ay nahaharap sa kapahamakan. Amang banal, kami po'y nananalangin na pagpalain niyo po ang aming Tatay Digong. Proteksyonan niyo po siya, Ama. Palakasin niyo po siya, Ama. Huwag niyo pong hayaan na may masamang mangyari sa aming former President, Rodrigo Roa Duterte. Palakasin niyo po siya sa kaniyang physical na pangangatawan. Palakasin niyo po siya sa kaniyang spiritual na buhay upang sa kanya pong malabanan at kanya pong malagpasan ang unos na kaniyang dinaraanan sa mga sandaling ito. Ganon din po, Ama, kami po, Diyos, ay nananalangin sa kanyang buong pamilya. Patatagin niyo po sila, Ama, ang kanyang anak, ang aming Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang anak na si Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, na nananindigan para po sa aming inang bayan. Amang banal, alam po namin, O Diyos, kayo pong Diyos ng aming pinaglilingkuran ay ang isang Diyos ng katarungan. Hallelujah, hallelujah. Kaya po, Ama, alam po namin ng itong lahat ng kasamaan ay may hangganan. Father Almighty, isinasamo dinadalangin namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming inang bayan. Alisin niyo po ang kaliliman bumabalot sa amin sa mga sandaling ito. Mula sa mga mapang-abusong tao, sa mga mapang-abusong politiko na walang ibang hinahangad kundi ang sariling kapakanan. Father Almighty, inaalay namin ang aming mga dalangin sa inyong trono sa gabing ito, sapagkat wala na po kaming ibang malalapitan, wala na po kayong may ibang matatakbuhan, kundi kayo lamang ang banal na makapangyarihan. Amang banal, itong lahat ay aming inaalay sa inyo, lahat ng aming mga dalangin. Hallelujah, at ang higit sa lahat, na makabalik na po sa bansang Pilipinas ang aming Tatay Digong at makasama po namin dahil siya po ang simbolo ng kalayaan ng Pilipinas at ang simbolo ng tunay na pagmamahal sa bayan. Ang banal, maraming salamat po sa gabing ito. Kasama ko po ang lahat ng iyong mga anak, mga Pilipino dito sa Los Angeles na nagmamahal at humahangad ng tunay na kalayaan para sa aming bayan. Amang banal, ang lahat ng ito, pinapasalamatan namin lahat ng katagumpayan. Amin na po itong pinapasalamatan dahil naniniwala po kami na may milagro pong mangyayari. Makakawin na po ang aming Tatay Digong sa Pilipinas. At manunumbalik po ang kaatusan, kapayapaan at katahimikan, kalayaan at kaunlaran sa bansang Pilipinas. Kiniklaim po namin ito, Ama. Amin po itong pinapasalamatan. Hallelujah, hallelujah. At lahat ng ito, Ama, aming pinabalik sa inyo. Lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan sa inyong dakila at mapagpalang pangalan. Aming Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng inyong anak. Amen and amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Pasensya na sa singhot at napaka-emotional po dito. Praise the Father, hallelujah! Woo! At least malangga yung Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino pong nananampalataya
ng lahat ng ating mga dinadalangin ay nagkakaroon na ng kasagutan. Palakpakan po natin si Tatay Digong! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Buhay. Mabuhay si Tatay Digong! Duterte! 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 Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At iniimbitahan din po namin kayo. Meron po tayong campaign rally sa California. March 13. Actually po, ito po ay campaign rally po ni Pastor Kibuloy. Pero kasama na po ang buong slate ng PDP Laban sa March 30. So kung gusto niyo pong pumunta, meron na po tayong communication, no? Siguro mga kababayan ko, kasi wala tayong parang group na, alam mo yung group na sa Facebook. Kasi nung nag-post ako about this rally, tinanggal ko siya. So maganda siguro may magawa ng Facebook group natin at doon po tayo para isang send lang ng message, matatanggap po natin lahat. So, sino po gustong gumawa niyan? At maraming salamat po sa kanila. Wala na mag-interview ka ng Yes. Mag-interview ka ng tao. Ibaling sa Talaga. si Duterte! Yes. Ayan, magkita muna tayo. After umiyak. Ayan po. Party na ulit. Grabe yung power ng mga tao talagang lumabas. Arson po yan, mga kababayan. Maraming lumuha pero ngayon alive na ulit sila. Full of hope. Pinakita ng ating mga kababayan Nakita niyo ba? sa oras ng kumbaga ng pangangailangan ng tao ng boses Nakalive po kayo kahit nasa malayong mga bansa, nasa labas man ng bansa, Nakalive kayo. yun talaga yung pagiging Pilipino sana mawakasan na natin yung mga bangag, manindigan kayong lahat at isigaw ninyo na ayaw nyo na sa bangag. Sobra na ang ginagawa ng mga ito. Si Dalisay Alonso nagtatanong, yes, may event po tayo. Marami pa tayong mga event. Follow nyo lang yan ang page natin. Yan po mga information sa mga rally. Kasi yung mga kababayan natin nagsiset sa atin ng kanilang mga event schedule. So dyan ko po pinopost sa na yan, sa Facebook page na yan, sa Boljakan. So actually may isa pa tayong page, pwede rin kayong tumingin, pero kahit sa atin po lang. So ayan, akin din po yung page na yan, Maharlika Network. Ayan si Bangag, sumisinghot. Ayan, naka-live tayo, nakita niyo, naka-share. Maraming salamat po mga kababayan ko. Yung mga vlogs po natin. Pwede nyo puntahan sa mga announcement. Para gamitin po natin sa March 30. Alright, so alam nyo na, paki-screenshot na Yung lang. mga vlogs po natin. Boljak TV sa YouTube. So, so anyway, ayan, nakita niya yung ating mga kababayan. Nandyan lang sa side ko, i-mute lang natin sila. Wala na, yun na nga, isa pa yun. Sabi ni wala na raw Facebook ang SMNI.
sabi ni Paco 23, eto na nga, matagal lang yun, di ba? Unang-una din, biniktima ang SMNI, di ba? Tinanggalan sila ng prangkisa at kung ano-anong mga, pinakulong, pinakontempt si Doc Lorraine, si Ka Eric. Pinatutumba yung mga page nila. Ako din, pinatumba yung ating 2 page. Di ba? Alam nyo yan, may 2 tayong page na sobrang solid ng followers natin doon. Across is more than 1 million. Kung hindi nga lang tayo ginugurgor, million na. But ang importante, hindi naman kailangang marami yung nagla-like sa page or what. Pero syempre, ano na rin yun, additional. Pero yung marami lang naaabot yung boses natin. Yung nare-share, nasasabi ninyo sa inyong mga pamilya, yung kung ano yung mga in-expose ko dito. Taya buhay po ito. Inuulit ko, yung ginagawa natin dito ay tinataya ko yung buhay ko. Kasi kung nasa Pilipinas lang ako, ginurgor na ako ng mga walang hiyang yan, katulad kay Percy Lapid. Lahat, pati mga vloggers, medyo kasi hindi lang sila basta-basta hindi lang nila pwedeng gamitin yung ginagawa nila sa Pilipinas na pagpapabricate ng crime, di ba? Recently, meron na naman pala, sinabi itong si NBI Director Santiago, na meron na daw, hahantingin nga nila ako, di ba? Tapos may 2 na silang warrant of arrest. Alam ko na po yan. Alam nyo na rin yan, na nag-fabricate sila ng crime sa akin, naggawa sila ng fabricated address para maisakatuparan nila yung warrant of arrest na yan. Ganyan talaga sila kagalit sa akin na sukdulan, they spent millions and millions of Filipino taxpayers mag-hire ng assassins, mag-file ng mga cases para tumahimik ako. Para tumigil ako. Kailan ba ako tumahimik dito mga palangga? Maliban na lang may mga ginagawa tayo sa buhay. Pero every day tayo ay nagsasalita. Ulitin natin, dapat, hindi natin, although nag-iingat tayo dahil gugurgurin tayo, pero dapat hindi tayo nagtatapos doon na kapag kinasuhan ka, sininda ka, ay titigil ka na at matatakot ka na. We have to fight for what is right. We have to fight for our country. We have to fight against the addictus benedictus. Kasi binababoy nila kayo. Yung kinukwento ko nga kanina sa inyo na naputol lang tayo, putol-putol lang, na yung mga binabayaran nila na dinodorobo pa nila ng mga mamamayang Pilipino na ini-invite nila sa kanilang mga sorty-sorty sa alyansa ng mga bangag, kinukulong nila. Imagine mo, wala kang laya. Ang pagsusuporta sa isang tao, pag pumunta ka sa event, hindi ka pwedeng kulungin. Kasuhan na dapat sila dyan eh. Di ba? Illegal detention. Dinidetain nila. Katulad na ginagawa nila sa ating lahat. Dinidetain nila itong mga kababayan natin. Ayan, napagod na yung ating mga, mga volunteer. So, dinidetain nila yung ating mga kababayan na pinangakuan nila sa kanilang mga alyansa ng mga bangag para merong audience sila, sigaw-sigaw, BBM, bangag-bangag, ganyan. Tapos ayaw nilang palabasin doon sa plaza man yan, kung saan man yan, hanggat hindi na dumarating ang bangag. Umaga pa lang, pinapila na nila yung tao, tapos nag-antay doon, nagutom na, aantayin pa yung bangag. Imagine niyo, tulog pa yon dahil sa kasisinghot. Tapos yung mga tao, yung mga Pilipino, naapektuhan ngayon yung kanilang buhay, yung kanilang mga anak, although may mga nagagalit na sinasabi na kasi naman kayo, nagpapabayad kayo. Naintindihan ko lahat ng pinanggagalingan ng hugot natin. Pero naintindihan ko rin, itong mga taong ito, itong mga kapwa natin Pilipino, na nagugutom sila. Kasi instead na bigyan sila ng oportunidad, bigyan sila ng trabaho, ng livelihood programs, mga kalinga sa kanila, like sa bigyan sila ng health insurance. So it's lahat, meron tayo niyan. Kaso lang ninanakaw nila, di ba? Yung sa PhilHealth, ninanakaw ng mga inayupak na to, tapos bibigyan lang kayo ng konting mga tira-tira. Yung mumho ba? Yung mumho, yung mga tira-tirang kinainan, di ba? Yun na lang ibibigay sa inyo. Tapos palalabasin na kunwari concerned sila. That's why, mga kababayan, I'm here fighting against these bangags. Lagi kong sinasabi, until the last drop of my blood, hindi ko titigilan ang mga inayupak na to sa kaka-expose ng mga kagagawa nilang kawalanghiyaan sa bayan. Kaya lahat ngayon na mga nagtatrabaho sa gobyerno, mapapulis man kayo, mga sundalo man kayo, ibigay nyo yung mga ebidensya sa akin. Hindi ko nyo kailangan magpakilala. Kasi lahat naman ng puting asko, hindi ko kakilala yung mga yan. I don't know kung sino sila. Basta ito, pag nakita ko legitimate yung kanilang mga binabigay na
mga information, mga video, katulad yung video ni Bangag, that is na nasa Misinghot, authenticated dito sa California. So, hindi ko kayo ipapahamak. So, magbigay kayo ng impormasyon dahil alam ko kasi kung nasa Pilipinas ako, gurgur na ako. Hindi lang sila basta-basta nakaka-penetrate ng gagawin nilang dukutin agad-agad ako. 'Di ba? Although may plano sila, kumbaga nahihirapan sila dahil hindi nila hawak yung gobyerno ng Amerika. Ang Pilipinas kasi hawak nila, mapa-DOJ, lahat yan hawak ni Bangag. 'Di ba? Yung kidnapping kay Pangulong Duterte, 'di ba? Ang illegal extraction, tsaka na isa katuparan nila sa isang presidente. Dito, kaya hindi nila ako basta-basta mapadukot, although may mga assassins na sila dito, nag-iingat din ako, mga kababayan, dahil hindi nila kayang saklawan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga sila galit na galit eh. Ang last resort nila ay mga assassins or manggugurgur ng tao at papalabasin nila na kunwari namatay lang ako sa aksidente para hindi pagbintangan ang mga bangag na gobyernong ito. Sinabi ko na nga sa inyo, na-report ko na yung mga yan. Okay? Na-report ko na yan sa FBI. Kaya anytime kung at hindi naman hayaan ng Diyos na magurgur nila ako, hindi masasayang ang buhay ko. 'Di ba? Dahil sa labang ito. Kaya I encourage you all, wag kayong matakot na magbigay ng video, ng mga impormasyon sa akin. Kunyari, nakikita nyo si Lisang nakahubad, na nakabukaka, na parang palakang uling, di ba? Habang siya ay nagbangag at ngayong mga PSG, I challenge you. Bigay nyo sa akin ng video, bigay nyo impormasyon, lahat kayo, ipi-play ko. Para malaman, sasanggain ko na kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Dahil, kinakasuhan nga, kahit sa anong kaso, hindi nyo naman kailangan, kaya nga, huwag na kayong magpakilala kung sino kayo. Hindi ko kayo kailangan makilala kung si Juan o si Pedro kayo. Magbe-base tayo sa mga dokumentong ibibigay ninyo, kung yan ba ay legit, kung yan ba yung video ay legit. Katulad ng pagbigay sa atin ng impormasyon na si Marcos Jr. ay sumisinghot. At yan, kahit ang ginawa ng gobyerno, pinasinungalingan yan na sinabi AI daw. Kaya nga I challenge them. You file a case against me dito about that particular issue sa video na yan. But until now, wala pa rin cases about that particular video na sumisinghot si Bang. Kasi authenticated, dyan sila takot. Kasi pag binigay niyo ako ng mga video na maya AI yan, ipapa-authenticate natin bago natin ibukelya sa inyo. Baka mamaya, si Lisa Tanas na pala, bigyan mo si Marlica ng AI video na kunyari, nakabukaka ako na nagkiang-kiang ako, mga ganyan, may nakapasok na sa kipay ko. Yung mga ganon ba? Diba? Pwede nilang gawin kasi, by the way, mga kababayan, please, mag-ingat kayo na mag-post ng mga statement daw ng ICC, mga taga-ICC na nagsusupport kay Pangulong Duterte. Wag, tanim po ni Lisa Tanas yan. Ang style nila, matagal ko na yung sinasabi. Gagawa sila ng peking balita na kunyari, pabor sa atin, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte o pabor sa atin, mga anti-bangag. Isisend nila yan sa atin sa mga pages natin. Excuse me. Matagal na yan. 2015 pa po ako sa vlogging world na ito. 'Di ba? 10 taon na ako nagdadadakdak dito. So alam ko na yung ginagawa ng mga tiwaling before mga dilawan nang nag-feed sa atin hanggang ngayon. Ngayon ang bangag, may trolls sila. Nakita nyo naman sa page ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Tapos ngayon sabi ng hinayo ng bangag na ng honghang na NBI director, may trolls daw ako sa Pilipinas at pinapalabas daw yung mga pinagsasabi ko sa Pilipinas. Di ba bobo lang? Kahit sa Mars ako, papanoorin ako ng taga-Africa, di ba? Panoorin ako ng kung saan man. So, ang talaga nila, the target nila, hi Leonie, Panguba, thank you. Thank you very much, new member. Palakpakan natin si Palangga. Thank you for supporting me. Thank you sa pag-support sa atin. Tranquility Tunes, ay Mamarlika, please shout out sa Tranquility Tunes, Heaven Channel Music for Lofi Relaxation. Ayan, follow si Palangga. Mukhang marirelax kayo dyan. Thank you, Palangga. So, style na yan ni Lisa Tanas, ni Bangag, na magtanim ng peking balita, tapos kayo, syempre, alam ko naintindihan nyo, excited kayo, you share agad. Huwag nyo basta-basta i-share. Nabiktima na ako niya nung mga unang vlogger pa lang ako, nung mga bago pa lang ako. Na-excited ako, nabiktima na ako ng dilan. Pero I learned my lesson na bago tayo mag-share, i-verify naman. May Google naman eh.
I-check nyo sa mga, let's say, kung may nagsalita niyan, sa mga news outlet na legit yan, like mga foreign, no? Like Fox News, ABC, kung ano pang iba pang mga BBC, ganyan. Huwag kayo kasi the reason why kaya po nila ginagawa yan, para ma-justify nila na tayong mga supporter ni Pangulong Duterte, tayo yung nagpapakalat ng fake news. Pero mismo ang Pangulo yung bangag ay nagpapakalat ng fake news. Kaya sila galit na galit kay Maharlika. Hindi nila ako basta-basta mapapadukot. Dahil lumalaban ako sa kanila. Sabi ko nga, kung mano-mano lang, hindi ko sila uurungan. Pero traidor yung mga yan. Kaya gumagamit sila ng mga legal harassment. Diba? Katulad again ng mga vloggers, legal harassment yan na dinadaan nila sa legal. Kasi gusto nila ma-financially drain kami, ang mga vloggers, at yung aming mga panahon ay matutok dito sa mga kaso na yan para wala na kaming time magsalita. That's how the evil bangags work, mga palangga. So yan ang katotohanan. So mag-ingat kayo dahil hindi tayo sisiil, hindi tayo papayag sa ginagawa ng mga hinayupak na to. Sa mga taga-Europa, bahain po natin ang Netherlands. Punuin natin, gawin natin ng dagat ng mga Pilipino ang Netherlands. Hanggat nandun yung Pangulo, pumunta kayo dyan, yung mga retired na nagtatanggap na lang ng pension ng mga taga-Europa, dun na kayo magbakasyon, maghanap kayo, mag-usap-usap kayo ng mga kaibigan ninyo, mag-Airbnb na mga mura lang. Pakita natin yung may kaya lang, hindi ko naman kayo pinaforce, yung may kakayanan lang. Ipakita ninyo kasi magsisignify ito na mahal ng Pilipino ang Pangulong Duterte. Doon natin maipapamalas, doon natin masusuklian ang ginawa ni Pangulong Duterte, lalo na tayong mga OFW o mga Pilipino sa abroad na na-experience natin na nung umuwi tayo ng Pilipinas ay wala na nangingikil, wala na nagsunod-sunod sa imo, baka may $5 ka, $2, Tapos nawawala yung bagahe mo, o natatamnan ka ng bala, o natatamnan tanimbala, or bukas balikbayan box, di ba? Dahil yun kay Pangulong Duterte, kaya minahal siya ng taong bayan. So yun na lang yung sukli natin kay Pangulo. Sa mga Duterte at sa mamayang Pilipino, kasi ang panalo ni Pangulong Duterte ay panalo ng lahat ng Pilipino laban sa mga bangag. Si Pangulong Duterte mag-80 years old na. At lagi niyang sinasabi, kay matanda naman ako, di ba? Done na siya. Nag-enjoy na sa buhay niya. Lahat ng buo ng struggle, happiness, enjoyment sa buhay na daanan niya na. So, nagtataya din ng buhay ang Pangulo. It's the same thing with me, the same thing with other vloggers na ngayon sinisikil sila dyan sa Pilipinas. Pare-pareho lang tayo. Equal footing to. Wala itong pataasan na dahil si ganito, si ganyan. No. Bawat boses lahat ay importante. Alam nyo, nagpapasalamat ako lahat sa inyo dahil nung nagsimula ako nung 2022, Agosto pa lang, naiinis ako sa inyo. Yung ibang mga vloggers, sabi ko, bulag ba tong mga to? Bakit ako lang ang nagsasalita? Bakit takot sila? Bakit ayaw pa nila? At I totally understand that. Sabi ko, kayo, yung nakakapalo sa akin mga palangga, sabi ko, one day, magigising din kayo. One day, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko kayo sinukuan eh. Ngayon, di rin kayo sumuko. Kaya, hindi po ito dahil si Maharlika nag-expose. No. Collective effort at laban natin to. Dahil kung ako lang magsasalta, wala rin naman maging saysay. Pero lahat nagsasalta na. Andyan, no less than the Vice President, Pangulong Duterte, yung mga police na nanindigan, na nagsasalita, di ba? Recently, mga sundalo, kayong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas. Davao, Cebu, Baguio, all over the Philippines, Japan, all over the world. Nakita ko yung talagang gusto ninyo. Gusto na ninyo ng pagbabago, na gusto na ninyong wakasan yung mga bangag. We have to be peaceful sa laban na to. Kumbaga yung tolerance natin sa mga bangag, huwag tayo magsimula ng gulo dahil sila ang nagsisimula ng gulo. Yan ang gagawin nila sa atin. Maging martial law 2.0, which is nangyayari na nga ngayon. Diba? Nangyayari na ngayon. Pero kailangan natin, ang style kasi, mga kababayan, ng mga dilawan, pulawan at bangagan, iisa lang. Ipoprovoke kayo. Dapat talagang may ang pasensya nyo. Di ba ako dito, na-provoke na ako. Gusto nilang yung pinasok yung aming event. Alam nyo yan, in
Hindi ko nagkakamali, 2018 dito dyan sa Los Angeles. So anyway, mga kababayan, puprovoke kayo ng mga demonyo. Yung mga NPA magaling yan, mag-acting-acting. Alam nyo yung mga modus, nakikita nyo yan, yung mga modus na kunyari nagda-drive ka, tapos biglang aatrasan ka, babanggain ka, para mag-claim ng insurance or whatever. Ganyan ang style ng mga bangagan. Kunya, puprovoke ka or mag-aati na nasaktan mo para mag-demand sila or whatever. So mag-ingat po kayo. Pero hindi tayo pasisil, hindi tayo patitinag. Bahain nyo ng tao ang ICC. Palibutan natin sila ng bonggang-bongga para pakita natin sa kanila kung paano natin mahal ang Pilipinas, mahal ang Pangulong Duterte. Imagine niyo, may mga international media na nandoon. Kung makikita nila buong ICC o buong Netherlands, sa The Hague na lang. Okay, mas manado ng malaki yon. I don't know kung ilang population ng Netherlands, hindi ko na-check. Sa buong The Hague na lang. Kung mapuno yun, napakagandang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Sa 23, nandyan may event. Diba? Doon sa mga nagtatanong pala, I don't know kung pwede ko ba i-post ang registration. I think pwede ko i-post ang registration publicly. I will ask kung pwede ko i-post doon sa sa Facebook natin, sa dalawang Facebook na yan, dyan at doon sa Boljakan Facebook, ipopost natin kung paano kayo mag-register sa event dyan sa March 23rd. Okay? So, kung nandyan kayo, kailangan, I don't know kung limited lang ba yun or what. Kung di man kayo makapasok, sa labas, ang importante yung presensya natin. Yung presensya ninyo. Na ipakita ninyo yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Yun lang naman yun eh. Di ba? Sabi nung ni John Robles, totoo bang nakakulong si Lisa sa Amerika? Wala po ako sinabing nakakulong. Gusto ko lang liwanagin niya. Dahil yan ang mga fake news nila na sinabi ko raw na nakakulong si Lisa Tanas sa Amerika. Wala po ako sinabing nakakulong siya. Ang sinabi ko na hold, na question dahil sa pagkamatay nung Intorangela na ayaw man lang bigyan niya ng sympathy, letter of sympathy. So wala akong sinabing ganyan. Kaya ngayon, yan na yung mga pakalat nilang kasinungalingan na sinabi ko daw na nakakulong si Lisa Tanas. Iba po yung nakakulong sa na-hold o na-question ka. Diba? Kahit tignan nyo sa diksionaryong Tagalog, sa diksionaryong Espanyol o Ingles, magkaiba ang ibig sabihin yan. So, gusto ko lang liwanagin yan. At may mga lumalabas sa si Lisa Tanas, nandyan na sa Pilipinas, paano mo pagkakatiwalaan yan? Mahilig sila sa backdated video, backdated photo, hanggat hindi siya nagla-live, na buhay siya, na 'di ba? Na yung mukha niya formalin inspired, wag tayong paniniwalaan. Pero may mga sabing na sa Pilipinas na daw siya na, paano ka maniniwala sa Tanas na yan? Doon pa lang nung sabi niya nagka-allergy yung mata niya, tapos nadulas pa siya o natumba pa siya doon sa bato-batuhan na kung saan man bato-batuhan. Yun ay kasinungalingan. Tinusok siya ng formalin version ni Dr. A. Kaya, di ba mga kababayan, yan ang totoo. Sinungaling yung buwaka ng inang yan. Yung hinayupak na yan, dapat magbayad yan. Lahat sila. Pagbabayarin natin sila lahat sa mga kasalanan nila. Pattern doon, sabi ni Simju, pattern doon sa tatay. Sabi ko nga, parang deja vu. Okay? No, mga palangga, parang nangyari na ito. Hindi lang siya deja vu eh. It's real. It's not parang, di ba, may mga bagay ka na parang may mga napuntahan ka na parang nangyari na to. You're not sure, di ba? Pero ito, you're sure. Na, yung martial law, martial law ginawa nila. Okay. Oh, may nag-message sa akin, sabi daw ni Senator Bato, Pilipinas, where do we go from here? Meta, formerly known as Facebook, has simultaneously suspended SMNI and its affiliate pages DZAR 1026 and SMNI Integrated News. Kindly follow their other Meta account, Pulso ng Bayan and Newsblast. Well, now I'm supporting you, Senator Bato, because the only thing we can do is to support Pangulong Duterte's senatorial balls. Pero di kasi nakinig sa akin, Senator Bato eh. Ayaw ko yung sisihin. Hindi kayo nakinig sa akin. Di ba? PIDEA leaks na ipatawag mo si Bangag at si Lisa Tanas
dahil sila ay sangkot sa droga. Ipatay